Honda Forza 125, isa sa pinaka-sopistikadong motorsiklo na patuloy na namamayagpag sa bansang Europa. Hindi lamang ito basta ordinaryo, dahil taglay nito lahat ng katangian na meron ang isang maxi scooter na siguradong ikagugulat mo. Talagang kahanga-hang ang Honda Forza 125, at sinong mag-akala na 125cc lang ito? Ang makina nito ay 124.9cc, program fuel injected, ESP Plus engine, compression ratio nito ay 11.5:1, naka-liquid cooled, 4 bulbs, 4-stroke, single overhead cam. At ang maximum power nito ay 11 kilowatts at 8,750 RPM with a maximum torque of 12.2 Nm at 6,500 RPM. Kaya naman kahit 125cc lang ito, ay malakas pa rin ang hatak at maximum power nito. Bukod pa dun matipid ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 42 km per liter na mas practical talaga kung ikukumpara sa matataas na displacement. 11.5 liters ang fuel capacity nito, napakalayo na nang mararating mo dito kung magpapa-full tank ka, at talagang mag-enjoy ka kapag ito ang dalang motor sa long ride, dahil napakalapad ng upuan, kaya hindi basta-basta mangangalay ang likod mo sa mahabang biyahe. Bukod pa doon matutuwid mo pa ang paa mo, dahil sa extended footrest nito, kaya talagang relax na relax ka sa motorsiklong ito. Bukod sa magandang performance at comfort ng motorsiklong ito, hindi rin mawawala ang magagandang safety features nito, naka-dual channel anti-lock braking system, at ito ang isa sa pinakamahalagang safety feature sa lahat. Para sa mga hindi pamilyar sa anti-lock braking system, ang ginagawa nito ay kapag nagbiglang preno ka, smooth pa rin ang magiging tigil mo, kaya sobrang laking tulong nito, lalo na sa mga beginner. Meron din itong Honda Selectable Torque Control na kapartner ng anti-lock braking system. Magandang safety features din ito dahil ma-detect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong mo. Dahil sa madulas na kalsada kaya pagdating sa mga mababasa, malumot o mabuhanging kalsada, ay safe na safe ka pa rin sa motorsiklong ito. Sa harapang bahagi ng motorsiklong ito kapansin-pansin ang mataas nitong windshield, na isa sa nagbibigay premium looks at elegant sa motorsiklong to. Adjustable ito, pwedeng babaan at pwedeng taasan, dito palang napaka-high-tech na. Dito na rin direktang nakalagay ang kanyang side mirror, dito rin nakalagay ang kanyang turn signal lights, kaya kitang-kita talaga tayo sa kalsada. Meron na rin itong built-in hazard lights, kakaiba din ang disenyo ng headlight nito, at bagay na bagay talaga sa kanyang forma, naka-LED ang kanyang headlight kaya maliwanag ito. Kahanga-hanga din ang disenyo ng kanyang DRL o Daytime Running Light, talagang head turner, at ang taillight nito ay malaki at naka-LED din, kaya kitang-kita talaga tayo lalong-lalo na sa gabi. Ang instrument cluster naman nito ay combination ng analog at digital display, very modern ang design at madaling maintindihan. Naka-keyless system na din ito at meron pa itong anti-theft alarm at answer back system. Meron din itong built-in charging port, kaya pwede ka na ring makapag-charge ng cellphone mo dito. Malaki din ang kanyang bulsa sa harapan, kaya safe na safe ang ilalagay mo dito. Isa pa sa magandang convenient features ng motorsiklong to ay malaki ang underseat storage nito, kaya naman kasya ang dalawang full-face helmet. Yes, kasya ang dalawang full-face helmet dito, kaya kahit hindi ka na maglagay ng top box ay marami kang mailalagay. Pagdating naman sa gulong nito, sa harapan ay 120/70/15, sa likod naman ay 140/70/14. Malalapad ang kanyang gulong kaya talagang stable ito lalong-lalo na sa cornering. Sa suspension naman, ito ay naka 33mm telescopic fork sa harapan, sa likuran naman ay naka twin shock. Pagdating sa kanyang suspension ay very rugged, kayang-kaya ang malulubak at mabigat na angkas. Sa kanyang preno naman ay naka 256mm disc brake sa harapan, at 240mm disc brake sa likuran, at kagaya ng sabi ko kanina, naka dual channel anti-lock braking system na ito na isa sa pinaka-importanteng safety features. Halos lahat na yata ng magagandang features ay andito sa motorsiklong ito, sabayan pa ng maganda nitong disenyo na siguradong magugustuhan ng kahit na sino.
Sa ngayon hindi pa ito dinadala ng Honda dito sa Pilipinas, pero kung sakaling dalhin ito dito sa Pilipinas siguradong ito ang maghahari sa lahat ng mga 125cc. Dahil kagaya ng sabi ko kanina, lahat ng features na kailangan mo ay nandito na. Isang maxi scooter na 125cc na very practical, dahil matipid sa gasolina. Pagdating naman sa presyo nito, maaaring nagre-range ito ng 120,000 to 130,000 pesos. Pero kahit mataas ang presyo nito, at hindi pang masa, siguradong marami ang tatangkilik sa motorsiklong ito. Ngayon kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo dito sa Honda Forza 125 kung sakaling dalhin ito dito sa Pilipinas? Isa ka rin ba sa bibili? Comment mo na lang sa baba ang iyong opinion, at kung nagustuhan mo naman ang videong to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-click na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Hanggang dito na lang muna mga ka-Wizard Moto, maraming salamat sa panonood, ride safe as always and God bless. Noong 2015 noong unang nilabas ang Honda Forza 125 sa European market, at as expected ay pumatok agad ang motorsiklong ito kasi syempre Japanese brand, kaya napakaganda talaga ng quality. Yun ang first generation ng Honda Forza 125 sa European market. Dahil sa sobrang pumatok ito at very in demand taong 2018 naman nilabas nila ang second generation ng Honda Forza 125. At noong nakaraang taon lang ay nilabas ulit ang panibagong bersyon nito, na mas pina-high-tech pa ang kanyang features, at mas pinaganda ang looks. Mula noon hanggang ngayon ay tinangkilik na talaga ng taga-Europa ang Honda Forza 125.